guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is Donna. And for today's video, may mga pag-uusapan tayo na trending for this week. Ano nga ba yung mga pag-uusapan natin? But for now, guys, humingi po ako ng pasasalamat sa lahat po ng mga nag-like, nag-subscribe sa ating YouTube channel, and sa patuloy na pagsusuporta nyo sa mga videos na ina-upload ko po everyday. So, ayun guys, arat na at pag-usapan na natin ang itong trending na sinasabi ko sa inyo. In 3, 2, 1... Guys, so welcome back again. So for now, sabi ko nga po sa inyo, may pag-uusapan tayo na sobrang trending ngayong week. Pero bago po ang lahat ng yan, alam ko po ngayon binabagyo po tayo sa Pilipinas. 3 bagyo. Sobrang lakas ng ulan. Ramihan sa mga ibang lugar dito sa Pilipinas ay binabaha na, ang lalim na ng baha. At sa lahat po ng mga papunta ng evacuation center, guys, pakiusap ko lamang po sa inyo, sa lahat ng mga pupunta pa lamang po sa evacuation center na kung hindi nyo man po madadala yung mga pets nyo, mapa dogs, cats, or ano man po ang pets na meron kayo, please, hayaan nyo pong pakawalan na lamang po sila nang hindi po sila salanta o malunod sa baha. Minahal nila kayo. Kaya guys, nakikiusap po talaga ako na sana wag din natin silang hayaan na maiwan. Kung hindi natin sila madadala, just pakawalan na lang po natin sila. Ayun lamang po ang hinihiling ko. At ngayon nga po, sabi ko po kasi sobrang grabe ang lakas ng ulan. Kahit dito sa Quezon City, sobrang lakas ng ulan. Grabe yung buhos ng ulan ngayon dito sa amin. Hindi nyo lang naririnig kasi gamit ko na po yung mic. May noise cancellation kasi ako. Ayan, so welcome to our new segment for today. Ito po ang tinatawag nating Chika Donna! So ayan, for today's video po, pag-uusapan natin ng isang trending na kinagagalitan ng lahat ng mga netizens natin. Bakit nga ba sila galit na galit at imbyerna dito? Ito po yung tao na nagkaroon ng maraming memes at maraming galit sa mga netizens dahil sa incident ng misgendering. Kung naaalala nyo po na past few days ago, merong nag-viral from Cebu na post tungkol ito sa isang waiter na pinatayo ng 2 oras dahil tinuturuan daw siya ng leksyon. Kasi may isang customer na from LGBTIQA plus community na pinagalitan daw siya dahil tinawag daw siyang sir. Kaya itong misgendering incident ang ating pag-uusapan tungkol kay Jude Bacalso, John Calderon, and yung waiter. So, they're from Cebu at yun ay sobrang viral dahil sobrang daming nagalit. Ano nga ba itong meron sa kanya? Ito po yung, kung mapapansin niyo, ito po yung picture na nag-viral. Ito yung picture na kinuhanan ng isang netizen na 2 hours na daw siyang nakatayo. Nagtataka na siya kasi 4 PM pa lang nakita na niya nandyan para silang nag-argument. Kasi 2 hours na siya tapos pagdating ng 6, nandyan pa rin nakatayo pa rin. Lumapit na po itong isang netizen na pangalanan nating John Calderon at tinanong niya, kinausap niya si Jude. Sabi niya, ano nangyayari? Bakit ano? Ano na po to guys, disclaimer lang, parang own translation ko na po to based sa mga sa research ko. Yun, sabi po niya kasi nag-post kasi siya in Cebu's language din. Kaya, ayun, base ito sa mga nakita ko mga videos, na ang sabi po daw niya, tinanong po niya si Jude. Sabi niya, anong nangyayari? Bakit 2 hours na itong nakatayo? Andito pa rin kayo sa labas? Parang, anong nangyayari? Tapos sabi daw ni Jude, tanongin mo siya. So, sarcastic pa yung pagsasalita at pagsasabi ni Jude. So, ito naman si John dahil, syempre, sanay tayo, Pilipino tayo, di ba? Mahilig tayong alamin kung anong mga pangyayari, ano ba yung mga nangyayari or mga, bakit may mga ganito. In short, mga marites tayo, ganyan. O, di ba? Totoo naman, di ba? Huwag niyo i-deny kasi kahit ako ganun ako, kaya nga ginagawa ko tong video na to. So, tinanong niya ngayon si waiter, tinanong ni John sa waiter. Sabi niya, bakit ka nakatayo? Bakit ganito? Andito ka pa rin up until now. Ano nangyayari? Bakit ka pinapagalitan? Tapos sinabi daw ni waiter na,
Kasi po tinawag ko po kasi siyang sir. At dun na, nagkaroon na ng mga conflicts kasi nag-post na si John Calderon about sa incident na nangyari. Just because tinawag nga ni Kuya Waiter si Jude na sir. So, ayun, nag-viral na po yung post ni John hanggang sa dumating sa point na nag-post, nag-post na rin si Jude na side niya. Pero ngayon kasi hindi ko po rin alam na kung bakit deleted na po yung post ni Jude. So, maybe para tumigil na or what. Pero, ayun, nag-post po siya. Pero bago po yun, itong post ni John Calderon, na sobrang haba, umani ng iba't ibang reaction. Umabot na po siya ng almost 60,000 shares, 22,000 comments, and 70,000 reactions. So alam ko Cebu lang 'to nangyari pero dahil nga sa pangyayaring ito, kumalat na po sa buong Pilipinas. And guys, a disclaimer lang, I have nothing against sa LGBTQ community kasi marami po akong kaibigan. Kung makikita nyo sa mga previous posts ko po, sa Facebook, ang dami kong friends from LGBTQI plus community. So, sa akin lang naman, nagbibigay lang po ako ng may opinion regarding dito sa issue na to. Pero kasi gusto ko rin po masabi yung side ko at yung mga pananaw ko sa mga pangyayaring ito. So, ayun, yun na nga po, going back sa kwento, si Jude nga po nag-post din po siya about sa side niya, pero deleted na siya. Tapos, hindi naman daw siya galit dahil tinawag siyang sir. Pero, sa kanya kasi, okay lang sa kanya. Ayaw niya lang siguro na ina-address siyang sir. For me, ito, side ko na to. For me, ayaw na nang tinatawag siyang sir. Kasi nga, oo nga naman, nakapambihis kang pambabae, naka-heels ka, tatawagin kang sir. Pero hindi naman daw siya galit sa ginawa ng waiter. Ngayon, tinatawag nga daw siyang tito ng mga pamangkin niya. Kaya para sa kanya, hindi daw issue at all sa kanya to. Plus, ang nakakaloka, yung may-ari ng restaurant, close daw niya. Sinabi niya doon sa deleted post niya na close daw niya yung may-ari ng restaurant. And trans din po kasi yung may-ari ng restaurant. So that time, habang nakatayo si Kuya Waiter at siya nakaupo, andun din naman daw ang supervisor. So, ngayon, nag-post na rin naman ng public statement ang restaurant. So, makikita nyo dito. Sa unang official statement naman nila na sinabi na pag-usapan na nga daw po ang gender sensitivity. So, para sa akin, okay yun. Kasi syempre, di ba, hindi naman tayo aware o hindi naman lahat ng tao aware when it comes to gender sensitivity. May mga iba kasi na parang nangyari kay Jude na parang, yun nga, medyo sensitive yung sa kanya, ang salitang sir. So, kailangan din natin maging aware. So, okay yung ganong setup. Kaso, may panibagong post sila na eto inaano yung welfare nung employee nila. So, parang sa akin, okay, sige, mapapa-oo na lang ako. For me, di ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Medyo na-agit din ako at the same time kasi parang grabe naman. Kasi yung deleted post kasi ni Jude, na may sinabi siya nun, hindi ko naman siya pinilit na tumayo. Kusa siyang tumayo doon sa harapan ko. So, kung hindi ka galit, bakit mo kailangan or bakit hindi mo nalang pinigilan na sabihin na, sige, pag-usapan natin to sa office ng restaurant nyo o after ng shift mo. Since close naman nga, di ba? Sabi nga ni Jude, close daw niya yung may-ari ng restaurant. So, bakit hindi na lang ganun? Kasi kung for me, na may taong nakagawa ng mali sa akin at bigla na lang siyang lulod para humingi ng tawad at kita ng maraming tao, sasabihin ko, wag mo gagawin yan. Pag-usapan natin to ng maayos, ganyan. Di ba parang sa akin, for me, gusto niya rin na ganun, na ginagawa ng waiter na nakatayo siya. For me, yun yung nakikita ko. Tapos guys, si Jude Bacalso po guys, isa po siyang local Cebu personality. Isa din po siyang writer, former TV personality host sa Cebu. So, parang
for me, dahil nga kilala kang tao, dapat hindi mo hinayaan na maging gano'n yung mga mangyayari. Sabi nga nila, respect begets respect. Kung naaalala nyo rin doon sa palabas ng PBB, yung respeto kasi, hindi yan ini-impose. Pero sa mga ginagawa ni Jude kasi, in my opinion, parang gumaganyan. So, hindi ko nagustuhan yung actions niya sa mga nangyayari. Kasi after that, may mga post pa si Jude sa Facebook niya na walang remorse eh. Wala akong maramdamang remorse. Walang, okay, sige, bash me all you want, pero ito ako. Hindi mo, walang acceptance na nangyari sa sa mga ginagawa nila, sa mga nagawa nila doon. So, both sides, actually, tatlong sides mali. Acceptance is the key in healing for me. And, syempre dito, sa pangyayari to, everyone learns a lesson from that incident. Hindi lang kay Jude, kundi kay waiter, kay Kuya Waiter, syempre pati din kay John. Kasi, nag-start lahat nito sa post ni Sir John Calderon. So, I have nothing against the three of them, the restaurant itself, wala naman. Pero, ayun, acceptance lang na humaba kasi ng humaba eh. Ang dami kasi mga nagkasakitan na sila by words, may, we don't invalidate yung nararamdaman ni Jude. Kasi syempre, yun siya eh. Ganun siya. So, hindi naman natin pwedeng i-invalidate na nasaktan siya na sabihin, aminin man niya o hindi, nasaktan siya na tinawag siyang sir. You just need to accept the fact na sir ka talaga. And that's a sign of respect. Kasi guys, ito for me, ito opinion ko to. Pag ikaw, may nakilalang babae, hindi mo alam kung kasal na ba siya, tatawagin mo ba siyang Mrs., di ba? Hindi. Usually, ang tinatawag natin sa kanila as a sign of respect is Miss. Ganun. Ganun lang yung ginawa ni Kuya Waiter. It's just that siguro, hindi niya rin alam kung ano yung dapat ba, how to address Judes, di ba? In that certain scenario. Natawag niya, sir. Usually din naman, guys, hindi lang din naman si Kuya Waiter nang nakakapaggawa nun. Di ba? Katulad na lang sa Showtime. O, ganyan. Di ba sa Showtime naman, minsan may mga audience o di mga contestants biglang natatawag na, Sir, may Vice, di ba? Pero, ganun lang, normal yung, loko-loko lang yung reaction ni Meme Vice. So, sa akin, parang sobrang big deal para gawing patayuin. Hindi man, okay, sabi niya hindi na pinatayo, di ba? So, hindi niya pinatayo, hindi niya inutos yun. Pero, para sabihin na tama na, o sige, bumalik ka na sa trabaho mo, pag-usapan na lang natin yan sa office ng boss mo, 'di ba? Since close naman niya yun. So, yun yung sa side ko. Alam ko, guys, yung sa, yung kay Jude kasi, may right siya na masaktan, magalit, kasi, na-offend siya sa fact na, iba yung pronouns na ginamit ng waiter. Ang mali niya lang talaga is yung reaction niya dun sa sitwasyon na yun. Pwede naman talagang i-call yung attention ng waiter in a polite way, 'di ba? And that would be the right way to go about it. Kasi kesa yung lumala yan, 'di ba? Nakita na ni John Calderon, bakit maraming tao nagtataka. Kasi parang instead na ginawa na ni Kuya Waiter yung trabaho niya, naging big deal pa yung pagtayo niya ng 2 oras doon dahil nga kung gusto niya humingi ng tawad, gusto niyang turuan ng leksyon. Pero kahit na sabihin niya na hindi naman siya nagpatayo, wala siyang ginawa. So, my last take regarding this matter, hindi mo pwedeng hindi pwedeng i-impose mo na dapat lahat ng tao mag-adjust para sa'yo. Para sa ikaka-satisfy ng pakiramdam mo. Hindi mo siya pwedeng i-impose. Kung gusto mo respetuhin ka ng tao, galangin ka ng tao, hindi mo kailangan i-impose yan. Kailangan mo i-earn yung respeto at paggalang nila sa'yo. Pero,
may mga bagay talaga na hindi natin inaasahan na hindi dapat pinapalaki, lumalaki just because of our actions. So, guys, para sa inyo, ano yung take nyo regarding sa misgendering incident na nangyari sa Cebu? Wala namang tama o mali. Feel free to comment what's your take about this issue. But for me, sana matapos na tong issue na to dahil marami pang bagay na hindi pa nasusolusyonan. May mga paparating pang mga pagsubok na dadaan dito, hindi lang sa buhay natin kundi sa buong Pilipinas. Meron pa rin po tayong inaasahang mga bagyo at may mga tao at mga nawalan na ng bahay just because of this bagyo. At sana matuon natin yung pansin din natin sa mga taong kailangan talaga ng tulong. So, kung may take kayo, if you want to bash me because sa sinabi ko or sa mga supporters ni Sir Jude, okay lang po. Ito lang po ay sa side ko. Wala pong kinalaman ang iba. Gusto ko lang pong ilabas din yung hinanaing ko regarding this matter. So, ayun. Sabi nga ni Miss Chris Aquino, love, love, love. Ganun lang. Maikli ang buhay, guys. Sobrang ikli lang ng buhay. Hindi na dapat tayo nagpapaka-stress sa mga maliliit na bagay. Oo, masakit man, nakaka-offend man yung mga ibang tao, pero ang mahalaga, magpatuloy sa buhay. Gawin kung ano ang tama, iwasan ng mali, at tumulong sa kapwa. Ayan lamang po yung pag-uusapan po natin for today's video. So, ayan, kung may mga gusto kayong ipagawa, challenge, or pag-usapan natin sa next video natin, feel free to comment or suggest in the comment box below. And don't forget to like our video, subscribe, and hit the notification bell. Maraming salamat mga kapatid! Bye-bye!